Hello po sa lahat. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi naman kung gabi ngayon ay nanonood kayo. So, sa video ito, talakayin natin ito tungkol sa mga santo. Okay? So, kung habang gumagawa ako ng video, pag may marinig po kayong ingay ng manok, pagpasensyahan nyo na po. Kasi mayroon po talaga kaming manok dyan sa tabi. Kasi yung tinitirahan ko malapit lang po sa kalsada. So, pagpasensyahan nyo na. Kaya ko to ginawa kasi karamihan sa mga taong pupunta dito, una kasi makita ninyo marami ako santo. Marami talaga ako santo dito, kaliwat kanan yung santo ko. Tapos may mga pampaswerte naman dyan. Ito mga santo na talakayin natin, medyo ang iba dito kilala nila. Pero pag halimbawa, Madam, anong santo yan? Sabi ko, si Santa Filomena. Sino siya? Anong ginawa niya? Bakit siya naging... Mga ganong klaseng tanungan kasi ang binabato nila, which is sinasagot ko naman. Minsan naman, yung iba, papasok dito, nagustuhan yung santo, bibilihin nila, pero hindi nila alam kung anong santo yan. Kumbaga, alam nila, palagay natin, alam nila yung, siya si Santa, Secret of Heart. O alam nila na yan ang mama ni Jesus. Pero, tinatanong nila, Madam, ano ba yung nagawa niya? Alam mo yung mga ganun si Santa Filomena, sino ba siya? Kasi ang ganda niya, gusto ko siyang bilhin, pero hindi ko naman alam kung anong santo po siya. Okay, so, ito ay ating pag-usapan. Ito po, gumawa pa ako. Sumulat ako, ginawa ko dito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 santo po yung pag-uusapan natin. Si Santa Filomena, si Santa Teresa, Miraculous, kay Our Lady of Lourdes, at Remedios. Sila yung mga santong ating talakayin. Pero ito ay babasahin ko po para sa inyo. Para lang po magkaroon kayo ng idea. Kasi minsan pag sabi, Madam, gusto ko yung santo mo na Santa Teresa. Sino nga ba si Santa Teresa? Ano pa yung nagawa niya? Yung mga ganong klaseng tanong. So kaya naisipan ko na gumawa ako ng video. Okay? Para may idea kayo at malalaman nyo kung sino yung santo na gusto ninyo at meron kayo para may idea kayo ano po yung nagawa niya. Sino po ba siya? Ano ba papel niya sa buong sangkatauhan? Okay? So, mag-umpisa tayo kay Santa Filomena. Si Santa Filomena ay isang batang martir na matagal na talaga nakalimutan sa kasaysayan natin. Okay? Ngunit, muling natuklasan siya noong 1802 nang matagpuan yung kanyang labi sa isang katakom sa Roma. Kumbaga, sa kanyang libingan kasi, may simbolo ng palaspas, sibat at pangalan na Filomena. Yun ang naging basihan kung bakit siya nakilala na siya si Filomena. Ayon sa mga revelasyong mistikal, sa ilang mga banal, si Filomena ay isang dalagang Kristiyana na nabuhay noong ika-4 na siglo. Okay? Ipinangakong berhen para kay Kristo. Tinanggihan niya ang alok ng isang makapangyarihan na emperador na magpakasal. Dahil sa kanyang katapatan at pananampalataya na siya ring pinahirapan at pinugutan ng ulo. Okay? At sa kalaunan ay naging simbolo ng katapangan, dalisay na pagmamahal sa Diyos at sa kabataan ng pananampalataya. So, mas pinili niya yung buhay na ganyan kaysa mamuhay ng marangya. Kasi walang pagkaiba ito sa magpakasal ka sa isang emperador. Okay? So, kahit bata pa nang namatay, maraming himala na kasing naiugnay sa kanya sa pamamagitan ng pagpagaling na may sakit, proteksyon sa panganib, sa pagbabago ng buhay. Dahil dito, lumaganap ang kanyang debosyon sa buong mundo. Kumbaga, isa siyang batang martyr na even though na maaga siya nawala sa mundo, mas pinili niya yung buhay na maging simple na may katahimikan na nakakatulong kaysa mamuhay ka ng marangya. Yung mga pinagdaanan ni Santa Filomena ay wala ring pagkakaiba sa mga pinagdaanan nating mga tao sa kasalukuyang panahon. Noong 1837, idineklara ni Pope Gregorio XVI
si Santa Filomena bilang isang santa. At siya rin ay kinilalang patron ng mga kabataan, mga karamdaman. Siya yung siya yung nagdala sa kasaysayan na hindi dapat makalimutan ng mga taong sangkatauhan, yung pagpili niya sa Diyos, na ang Diyos naman ay nagbigay sa kanya ng isang tiwala at pagmamahal. Yun. Okay? Kaya ang tawag sa kanya ay ang munting kampiyon ng pananampalataya, ang sanggol na martir, patron ng himala at kagalingan. Yun po yun yun si Santa Filomena. Ngayon naman, pag-usapan natin si Santa Teresa. Okay. Si Santa Teresa ng Batang Jesus, okay, ay isinilang noong Enero 2, 1873 sa France. Sa France po ito pinanganak si Santa Teresa. Ang kanyang buong pangalan ay Marie Francoise Therese Martin. Okay? Bata pa lamang siya nung pumasok sa Carmelite Convent sa Lisieux sa edad na 15. Pagkatapos ng matinding panalangin at paghingi ng pahintulot mula sa Santo Papa, kumbaga, isang batang isinilang sa France. Ang kanyang totoong pangalan, maganda yung pangalan niya, at sa edad na 15, talagang humingi siya ng pahintulot sa Santo Papa. Paghingi ng panalangin, matinding panalangin. Ngayon, kilala si Santa Teresa sa kanyang maliit na paraan. Kumbaga, little way, isang espiritual na landas na nakatuon sa paggawa ng mga simpleng bagay na may dakilang pagmamahal para sa Diyos. Para sa kanya, hindi kailangan ng malaking gawa upang mapasaya ang Diyos. Ang mahalaga ay ang puso at ang intensyon. Okay, yun, naintindihan nyo na yun ng mabuti. Hindi kailangan ng Panginoon na ng maginto, kung anong karangyaan ang meron ka. Hindi katulad lang yan sa pagsisimba. Hindi mo kailangan magbongga para makita na maganda ka, may alas ka, maganda. Ang suot mo, ang importante doon, yung puso mo malinis, dalisay, at totoo ang iyong intensyon. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, malaki ang naging epekto niya sa simbahan. Namatay siya sa edad na 24 years old. Noong Setyembre 30, 1897. Okay. Dahil sa sakit na tuberculosis. Yun ang kinamatay ni Santa Teresa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, inalathala ang kanyang autobiografiya na pinamagatang Isang Kaluluwa. Okay? Na naging inspirasyon sa milyon-milyong tao. Si Santa Teresa, kilalang-kilala yun na santo. Pero kalimitan sa sa atin, hindi nila alam kung ano yung story niya bilang isang Santa Teresa. Noong taong 1997, idiniklara siya Pope John Paul II bilang doktor ng simbahan. Isa sa pinakabatang taong nabigyan ng ganitong karangalan. Ang tawag sa kanya ang munting bulaklak ni Jesus, patron ng mga misyonaryo, kahit hindi siya nakalabas ng kumbento, doktor ng simbahan. Ngayon naman, pag-usapan natin si Our Lady of Grace, Our Lady of the Miraculous Medal, okay? Ang devotion sa mahal na Birhen ng Grasya ay nagsimula sa Paris, France, noong 1830. Na ang Birheng Maria ay nagpakita sa isang batang madre na si Santa Catalina, isang miyembro ng Daughters of George. Sa kanyang mga aparasyon, hiniling ng mahal na ina kay Catalina na gumawa ng isang medalya
ayon sa kanyang nakita sa pangitain. Ipinakita si Maria na nakatayo sa ibabaw ng mundo. May mga sinag ng liwanag mula sa kanyang mga kamay at may nakasulat sa palibot. O Maria, ito nakasulat, O Maria, na ipinaglihi ng walang kasalanan, ipanalangin mo kami na dumulog sa iyo. Ayon sa Birhen, ang sinag ng liwanag ay sumisimbolo sa grasya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga taong nananalig at humihingi ng tulong. Hinihiling niya na ipagawa ang medalya at ipamigay sa lahat ng tao. Sa lalong madaling panahon, libu-libong himala at kababalaghan ang naitala sa mga taong nagsuot ng medalya na may pananampalataya. Dahil dito, ito ay tinawag na tao bilang miraculous medal o himala ng medalya. Ang kanyang kapistahan ay Nobyembre 27, alaala sa pagpapakita ng mahal na Birhen kay Santa Catalina. Ang tawag sa kanya ay mahal na Birhen ng Grasya, ina ng himala, miraculous medal, ina ng mga nagdurusa at nangangailangan ng tulong. Marami po nakakilala sa kanya doon. Yan, pinaliwanag ko po sa inyo kung ano po yung kanyang kasaysayan. Okay? Ito naman po ay si Our Lady of Lourdes, Fount of Life. Noong Pebrero 11, 1858, ang mahal na Birhen Maria ay nagpakita sa isang 14 na taong gulang na dalagita na si Bernadette Soubirous sa isang kuweba sa Lourdes, France. Sa kabuuan, 18 beses siyang nagpakita kay Bernadette. Okay. Sa mga aparisyon, ang mahal na ina ay nakasuot ng puting damit, may asol na sinturon, at may gintong rusa sa kanyang mga paa. Noong ikatatlong pagpapakita, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang "Ako ang Immakuladang Paglilihi." I am the Immaculate Conception. Isang kumpirmasyon ng tugma na ipahayag ng simbahan 4 na taong bago nito. Isa sa mga pinapakilalang bahagi ng mga operasyon ay ang paglitaw ng isang bukal sa ilalim ng lupa matapos sundin ni Bernadette ang utos ng mahal na Birhen na maghukay. Ang bukal na ito ay naglalaman ng tubig na maraming gumagaling sa pisikal at espiritual na karamdaman. Kaya tinawag siyang bukal ng buhay, isang ina na nagdadala ng kagalingan at buhay na biyaya mula sa Diyos. Dahil sa mga himala at debosyon na uugnay sa Lourdes, ito ay naging isa sa pinakamalaking lugar na binasyonan sa buong mundo, lalo na para sa mga may sakit at naghahanap ng lunas at pag-asa. Ang kanyang kamistahan ay Pebrero 11, araw ng mahal na Birhen na Lourdes at pandaigdigang araw ng may mga sakit. Ang tawag po sa kanya ay mahal na Birhen ng Lourdes, bukal na buhay, ina ng may sakit at nagdurusa. Speaking of may sakit, medyo may konti akong sipon, kaya pagkasensyahan nyo na muna ang busis ko. Ang pinakahuli na naman natin pag-usapan ay si Our Lady of Remedios. Okay? Ang mahal na Birhen ng mabuting lunas ay isang pamagat ng mahal na ina na naugnay sa isang makasaysayang debosyon na nagsimula noong ika-12 siglo sa ilalim ng mga orden ng Trinitarians. Isang relihiyosong orden na itinatag upang iligtas ang mga Kristiyanong alipin mula sa mga Muslim noong panahon ng Krusada. Dahil sa laki ng kailangan nilang salapi upang tubusin ang mga bihag, ang mga Trinitarians ay nanalangin sa mahal na Birhen Maria para sa tulong. Sa kanilang pananalig, nakatanggap sila ng mga himalang tulong pinansyal. Kaya
Kaya tinawag nila si Maria bilang isang ina ng mabuting lunas. Dahil sa kanyang mabilis na tugon sa kanilang mga pangailangan, sa loob ng maraming siglo na nanatili ang pamagat na ito bilang tanda ng pag-asa at kagalingan. Lalo na sa panahon ng kagipitan, ang mga deboto ay humingi ng tulong kay Maria sa ilalim ng titulong ito, lalo na kung may suliranin sa pera, pagkakautang at iba pang mabigat na problema sa buhay. May pumunta dito, naghanap siya ng ng mahal na birhen, religious. Nasa harapan niya na, hindi niya alam na religious na yung kaharap niya. Kaya sa video ito, panoorin niyo, may mga picture naman ng isasama dyan para malaman po ninyo, para mayroon kayong idea. Okay? Noong taong 1800, lumaganap ang devosyong ito sa buong mundo at kinilala si Our Lady of Good Remedy bilang isang patron ng mga nangailangan ng lunas, spiritual man o material. Ang kanyang kapistahan ay October 8 at ang tawag sa kanya ay ina ng mabuting lunas, patron ng mga nasa kagipitan, ina ng aliping pinalaya. Okay, so yun po yung ating mga santo. Okay? So, sana nakakatulong po ito sa inyo. Sana nagkaroon kayo ng idea. Nasagot ko yung mga katanungan ng iba na nandito. Gagawa rin po ako ng video about sa panaginip based na rin sa mga experience ko. Pero gaya ng sinasabi ko po sa inyo, ang may mga ibang tao na hindi naniwala sa santo. Parang yung mga santo na yan ay nagpaalala sa atin na mayroon tayong mga tao, mayroon tayong mga santo na dapat natin alalahanin sa kanilang mga himala at mga nagawang mabuti sa atin. Nakapaglunas ng sakit o kumbaga palatandaan at paalala kung gaano kapangyarihan ang Diyos na Jesus. So, sana po ay nagustuhan niyo po ang video nito. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagtiwala po sa akin. At pagpasensyahan niyo na po yung boses ko na medyo paos. At ang akin din, may sipon po ako. Kasi nga, pagbago yung panahon ngayon, di ba? Minsan may init, minsan malamig. Tapos nung umalis ako nung kahapon, maulan. Naulanan din po ako. Kaya pasensya na po kayo. Pero ayun po, at sana po ay nakakatulong po sa inyo. At maraming pong salamat sa inyong lahat. At huwag natin kalimutan na tayo ay manalangin palagi dahil ang ating Diyos ay isang tunay at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo. Bye-bye.